tinawagan po ng opisina ng Office of the Mayor po yung mga kamag-anak ng biktima na kasalukuyan po nasa ospital ngayon. Halika yun. So, ihahapon driver. na. Oh, yeah. Yes. Oh, yung pamilya dito. Dito kayo. Oh, ito po yung sinasabi ni General Santiago. Ano mo pa dito? Sila makikipag-usap. Teka. Dito kayo. Dito, Opo dito. kayo, ito yung representative ninyo. Don't worry. Yeah. Ito po yung driver. Pangalan mo? Oh, ito naman ho yung may-ari ng truck. Oh. Oh, tapos ito po yung pamilya. Oh, nais lamang po namin kayong i-update kasi po nangyari sa Maynila as we have committed to you with our district director. We will do our best to bring everyone into justice or deliver justice to the victim. Oh, bagamat ito kasing insidente to, no? Ayoko kasi tayong magkaroon ng hate sa driver o sa kanila man kung ano man ang hindi pagkakaunawa. Mukhang may nangyari doon sino ba kaaway nung babae? Sino ba kapagtalo? Yung kapatid ko daw po, pinugbugyan daw po kasi siya ng asawa ng driver. Nagtatalo po yung Nagtatalo. Oh, yun po yung sinasabi namin na hindi naman nakikita sa CCTV. Oh. Oh, para lang Katabi po kasi nung asawa, yung kapatid ko po. Kaya siguro nung nag-aanuhan, yung kapatid ko po yung nasipa palabas po ng jeep. So, nagkatakbuhan. Nga po. Oh, nahulog. Opo. Oh, yun na. Oh, yun na yung nakita naman ng taong bayan na nasagasaan. O, buti na pailalim sa truck. Pero kamusta yung kapatid nyo ngayon? Hindi po okay kasi gabi-gabi po siya umiyak dahil hindi pa po siya na-opera kasi Nasa PGH pa. opo. Oo. Ano sabi ng doktor? Nung unang dating po namin doon, sinabi nila kinabukasan daw po operahan. Tapos nung inantay po namin ng kinabukasan, nung bumalik po yung doktor, marami pa raw po kasi silang inaoperahan. Kaya hindi Tama pa raw naman. po. Sa PGH ito, no? Opo. Sa PGH. Marami kasing pasyente talaga doon. Opo. Pero kahapon, dinala raw po siya sa operating room. Tinatanong ko po yung kapatid ko kung na-operahan po siya. Ah. Sabi niya hindi na daw po alam kasi pinatulog daw po siya. Yung daliri niya siguro yung inano kasi yung dito niya, ganun pa rin po, hindi pa po na operahan po. So, ngayon, ano ang gusto nyong mangyari? Ano ang hinihiling naman ninyo? Ang gusto ko lang po sanang mangyari is tulungan po yung kapatid ko. Tulungan po nila yung kapatid ko kasi wala rin po talaga. Wala na Kasi po silang vendors lang din po ako eh. Oo. Patay na po. Ang gusto ko lang po tulungan niya yung kapatid ko sa gastos lahat sa Sa ospital. ospital. Opo. Kasi ako rin po, ang anak buhay ko lang vendors, yun lang din po yung binubuhay ko sa mga anak. Anak mo, ilan ang anak mo? Apat pa yung anak ko. Yung kapatid mo naman, may anak din. Wala po po anak siya. Talaga yun. Opo. Kaya ikaw ang kumakargo. Katuwang niya po yun sa Katawang ko po yung sa pagtitinda. Yun po yung araw na pinanguna ko na po silang umuwi kasi ako po may kasabay po ako umuwi. Yun nga po sa sidecar po ako nakasakay. Nagulat na lang po ako, ganun yung nangyari. Tumawag yung anak ko na sagasaan nga daw po yung kapatid ko. Sinasabi nila lasing, galing po yung sa tindahan ko, paano po malalasing. Hindi, it doesn't matter kung lasing o hindi, nasagasaan. Actually, at fault din naman yung jeep. Kaya lang may mga insidente kasing hindi may paliwanag. Aksidente is aksidente. Wala namang naman din po alam na. sinadya mo ba yun? Hindi po. Oo, see? Saka makikita, hindi naman nagsisinungaling tong bata mo. Ba't ka lang nga hindi ka huminto? Sayang, dahil saan huminto ka na lang? Hindi po talaga po, hindi po napansin. Hindi mo napansin. Ito po mga magugulay. Yung lagi kong ikinukwento sa inyo na dito sa Maynila, bagsakan kami ng gulay. Ito naman yung gulay nila galing ng norte, sa Mountain Province, papuntang Sariaya. Kaya doon kayo napunta sa Usmeña. Pauwi. Apo sir. Walang may gusto nito. Pero just for the sake of our public, ng mga nanonood, ito po sila dalawa. Ngayon, kung sila ay magkakasuhan, nasa kanila na po yun. Ang importante po ngayon, ito po ang driver, sumuko. Dahil, in fairness naman, wala naman silang masamang intention. Tulungan nyo na lang to sigurong pamilya. Wala naman natin yun lang yung ayayos lang yung pamilya.
mag-coordinate na kayo, apostol. Ha? Kung anong mapagkakasunduan. Kasi, wala, driver din to. Oo. Kumbaga, hindi naman malaking kumpanya rin. Pero kung magkakatulungan kayo, at least, maibsan man lamang yung kinakaharap niyong problema. Mag-usap-usap na kayo after this. O ano man ang mapagkakasunduan ninyo sa nasa PGH naman. Kasi nagdedemandahan kayo. Ewan ko, basta nasa sa inyo yan. It's up to you. But what we're after, General Santiago and I, and the men and women uniformed personnel of the Manila Police District is, dito nangyari sa Maynila, we tried to resolve it and brought everyone who are responsible and be responsible to their actions or neglect on that matter. Ayan po mga kababayan, yan po yung una naming update. No? Huwag ka munang umalis. Taga saan ka? Taga San Andres ka rin. Apo. Huwag ka munang umalis. Hintayin mo ako. Apo. Kaya pero mag-usap-usap din kayo. Kung ano man yung pwede yung maitulong nila sa kapatid mo. Hindi mo rin man din sila masisi. Kumbaga, wala talaga. Kahit anong kwenta ko, both ways accident is accident. Yun lang, malungkot lang kasi katuwang mo pala sa hanap buhay yun. Sige, antabayan na mo ako dyan, ha? After, ha? O, sige, mag-iingat kayo. Thank you po, Mayor. O, sige. O, antabayan, mag-usap kayo, ha? Thank you, pare. At thank you for trusting the city. Pinagkatiwala mo tong driver mo sa akin. Sige na, okay na yan. Ha? Kayo na lang ang mag-uusap. Mag-iingat ka na next time, ha? Sige. So, yan po, yung insidente sa Osmeña. O ngayon naman, mayroon naman isa nangyari. Itong mga, pasok mo nga yung apat na yun. Kunyatang. Matagal na nanamlay ang Arten tahimik na to. April 15 to July 18, sir. Biro mo yun, April, May, June, July, 4 months. Nangaubos na yung mga tulongge sa Arten. Akala siguro mga to, dahil ako yung nasa Estados Unidos, sumigida. Ito naman, nais ko lamang ipagpasalamat sa isang malakas na loob na netizen natin. Ito, dahil sa isang netizen, nakuha na ng video doon sa Arten, na-share ho sa atin. Kaya doon sa netizen baka lamang nanonood yun ngayon, kasi madami siya, ayan, nagbibideo niya. Binuburigi niya pa, Ayan yung nag-viral na nangyari ho to 18, July 18. Papangalanan na lang natin si Kiko Mac. Yung nag-post, Thank you sa iyo, Kiko Mac. Actually, kung di ako nagkakamali, binabanggit niya ako habang binibideo niya to. Nangyari kay Yorme. Yes, sir. For something to that effect. Nakita ko yan. Pero tingnan ninyo, Lona, sir. sayang yung lona. Mas mahal pa yung lona kasi nakuha nilang bigas eh. Sino to? Ayan. Para kang siya, Hihok. Ito, sino naman to? Ayan. Lalakas ang loob nyo, Kahit may alam nyo may tao sa likod. Sino naman yung nasa baba? Batch. Batchmate ko Batang Tondo High School din to 1992. Nakonsumi lang ng itsura.
Tatawa. Kabats ko nga. Yan, sino yan? Sino ba Ay, to? hindi yung pinante. Ay, yung pinante. Yan ang painante. Pinante siya. Wala naman. Tangina. Tubos na. Buti di ka pinalo sa ulo. Ayan. Ayan po nangyari. Fresh na fresh pa. Sumuko, nahuli isa, General. Paano yung... At ano sir, gaya nung nabanggit po ng ating buting mayor, magmula po April 15 hanggang July 18, wala pong nangyaring jumper boys attack sa Road 10. A month ago, lumipat po sila sa Fertil Kapulong, pero na-present po ulit natin ang ating mayor at nahuli po yung dating minor na jumper boy sa Road 10, lumipat ng Kapulong Fertil, nahuli. Ngayon may sumubok po noong July 18, nung nag-viral po, gaya na ating mayor, ay may nauna pong nahuli si Ferdan Yape sa ibang kaso. Nung nahuli po siya, nabalitaan po nung tatlong kasama niya na nahuli siya. At ang ginawa po nung tatlo, sumuko po sa police station natin at doon po nalaman ng police na kasama po pala si Ferdan Yape na nahuli pong nauna pong nahuli sa ibang kaso. So ngayon po habang hindi pa po desidido yung may-ari ng truck na kinakausap po ng grupo ni Major Apostol, ay pansamantala ay nakasilong po sila sa police station at may mga statement naman po sila doon na kung pwede doon daw po muna sila dahil natatakot po sila, Mayor, na baka may... Ito po kasi istorya. Alam nyo sa arte ngayon, sa amin, sa Tondo, medyo nagpapanting na yung tenga ng mga taga-Tondo. Sa totoo, marami yung gustong kumul sa mga to. Dahil ito, sinisira na lagi yung imahe ng Tondo. So, nangyayari, yung mga taga-Tondo na mismo, sila na po hinahunting ngayon. Dahil nga, para bang damay-damay kami lahat. Yes. Ang nangyayari. Na kapag dadaan ka sa Arten sa Tondo, parang Somalia ang dating O para kang dumadaan sa gera lagi. Matagal na po nagtinuyan. Kasi mula nung naupo tayo nung Hulyo. Although may sumusubok, pailan-ilan, pero hindi na po rampant. Kaya lang yung sumusubok, nauhuli din. Katulad doon ito. 18. 19, nakalawit ito. Tapos, natakot itong tatlo. Dahil mukhang hindi na po ang humahunting sa kanila, pulis ha. Ibig sabihin, nung hinahunting sila, pinag-iinteresa na yung buhay nila pare-pareho. Alam niyo sino nag-iinteresa sa kanila? Taong bayan na. Pagbibigyan na yung mga gusto na sakit na katawan nitong mga to. Hinahunting mo sila ng mga tao doon. Para manahimik na po sila habang buhay. Buti na lamang nalaman nila, tayo po, ako, tagubilin ko lagi sa MPD, and of course, General Santiago will do the same. Kalawitin lahat, kunin ng buhay hanggat kaya, iharap sa hustisya. Kaya lamang po ito, ipinagpapaalala ko lang, baka may sumubok pa sa atin. Marami na po talagang mga taga-Tondo ang nanggigigil sa inyo. At pagbibigyan na kayo, baka misan, magulat kayo, tumimbong na lang kayo bigla dyan. But I doubt if it is going to be a policeman who is gonna do that. Because the policy of the city is simple. Kunin sila ng buhay hanggat kaya. At isumite sa husgado. At ayahan natin ng husgado magsasabi kung sino ang may sala o wala. Pero ito yung sinusuko nila, sarili nila, kasi putok na putok doon na hinahunting ho sila. Kasi hindi lang naman ho sila ang may balbon sa dibdib doon Marami yung taga-Arten, may balbon din ho sa dibdib. Nagtinuan na lang. Kasi nga gusto na nila maging mapayapa yung Arten. Kaya lang nangyayari kung tawagin namin sa kanto, damay-damay na. Parang lahat kami ngayon, puro kami jumper lahat dito. Nadadamay na yung komunidad. Pagbibigyan sana itong mga to. Buti ka nyo, nataon pa, puro taga barangay 123. Yung barangay 123, Moriones pagitan namin, Mabuhay Street na yun. Kung saan ako lumaki. Nataon pa itong isang kabatch ko. Anong batch mo? Batch 92. Parang batch 62 ka. So ito. Puyat ka lang ikaw ta. Kabatch
batch ko nga yan, 92. Di ba, batch 92 ka? Sinong principal natin kung maalala mo pa? Miss Samya. Sabi po. Oo. Tama? Sino naging teacher mo sa Tondoan? Mr. Santiago. Eh di 51 ka na rin. Okay, tamo. Sabi ko sa'yo, di 51 ko. Ha? Oh, nakonsumir. Aray ko. Tumurotot ng tumurotot. Ilang beses ka na, Hoyo? Nakadalawa ka na. Yung una mong serbisyo, ilan? 1 year. 1 year. Sumunod? 6 months. 6 months. Dapat ka sumuko. Marami na naghahanap sa'yo. Ikaw rin. Balitaan nyo na, putok na. Pagbibigyan na kayo. See? Tingnan nyo, dati takot kayo sa pulis. Ngayon, taong bayan na humahanap sa inyo. Kasi totoo yun eh. Pinipilit kong iangat ang katatayuan natin doon. Yung mukha ng tundo. Kayo naman. Puti, sumuko kayo. O ngayon, ito si yung Smart Tracking Company. Si Mr. Jeronimo Aquino, yung representative. Nasa sa inyo na po yan. Kung kakasuhan nyo itong mga to, for the meantime, tangan-tangan ng pulis yung 3 surrendry at yung isang suspect na may kakibat pa yata ang ibang kaso ito. Ibang kaso sa now. So ito na po yung 4. 3 lang po yung kwentuhan sa Facebook, pero 4 po sila. Andi dito na po. May mga magulang pa kayo? Doon para kayo nauwi sa 1, 2, 3. Wag ko kayong magtataka, no? Talaga pong barangay 1, 2, 3 yun. Hindi yung 1, 2, 3 na takbo sa jeep. Tataon lang ho talagang barangay 1, 2, 3. So may tapat po yun ng Pier Gis. Pagitan ng Pier Gis at Pier 12. Gate. Maganda na yung harapan nyo dun, di ba? May garden na kayo dun. Anyway, yun po mga kababayan, through the effort of General Santiago and the men in uniform personnel. Ito, sila Kernel. At saka sila Mabolok, yung mga PCP, saka Presinto 1 natin. Dito ka pa napunta sa presinto nito, sanay mapuyat to. Hindi rin nata natutulog to. Sinasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko po. Ngayon lang parang nagkakatuwaan tayo dito, pero hindi po joke yan. Hindi yan joke ang ginagawa ninyo. At saka matakot kayo dahil yung taong bayan na ang nagagalit. Dati kami lang ang nagagalit dito kami, tuwa ngayon, nakita nyo, lalakas ang tao, ng ng tao, binibidyoan na kayo. Kasi alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Kasi naniniwala sila may gobyerno na sa Maynila. Kasi walang maglalakas ng loob magbigay niyan. Kung magpo-post yan, kung wala sila matatakbuhan. Kailan ka ulit bumiyahe? Tumotor-otot ka? Talaga? Hindi ka nadali nung araw? Hindi ka natokam? Nagbebenta ka? Hindi. Tumitira ka lang. Saan mo mabiyahe? Ano? Ha? Pasensya na kayo. Kami lang ang nagkakaintindihan. We grew up together. Alam mo, I grew up with... Lumaki ako ganitong lugar, kaya kami lang ang nagkakaintindihan. Ikaw, mukhang giyang ka pa. Kailan ka? Tumigil ka na? Nag-iba ka na? Nagbago ka na? Ha? Di na ba to? Damo na lang. Sudoplex. Yeah. Ikaw. Nakuyo ka rin. Noong 2010 po. Kamusta? Nakailang buwan ka? Ano lang po, 1 year, 2 months po. 1 year. Ang kaso. Pre-order po. Magbago na kayo. Maigpit sa Maynila.
Kayo naman, di na ako iba sa inyo eh. Dinidiplomasya ko na nga kayo pare-pareho eh. May obligasyon ako sa taong bayan. Kahit magkakapit-bahay pa tayo. Ang obligasyon ko sa tao. Di ba kayo natuto? May mayor kayong kapitbahay? Akalain mo, batchmate pa tayo. Yung may itsura mo yan, pwede maging mayor. Sabi, nangyari sa akin eh. Mas marami akong banil sa'yo kaysa na... Ibig sabihin, pagkakataon magbago. Sana hindi kayo tuluyan nung complainant. Hindi, mahuhuyo na naman kayo. Pero wag na kayong papayahe doon. Ha? Kung kailangan magbago kayo ng buhay, magbago na kayo. Pero wag kayong tatawis sa sarili natin bakuran. Ha? Alam niyo naman ibig ko sabihin, di ba? Amen. Ha? Ayan po mga kababayan, so sa mga nag-aalala, ay una thank you sa mga nagtag sa akin. Pagkamat ako'y nasa Estados Unidos, but General Santiago and his men and women uniformed personnel has a full trust and confidence of the local chief executive that things will be put into right order. In fact, I would like to take this opportunity to thank General Santiago and the MDTEU, MTPB, MDRRMO sa naganap na rally nung isang araw. DPS, malinis na ulit. Nilinis na ulit ng na may dumako na naman sa Liwasang Bonifacio. Through the leadership of General Santiago at pakikipag-ugnayan. Ulit-ulitin ko po, no? Ito yung mahalaga, ito yung mahalagang portion eh. Yung pakikipag-ugnayan ng mga rallyista at pagtitiwala nila sa lokal na pamahalaan at Manila Police District. Nakapagsasagawa sila ng malayang pamamahayag sa isang malayang parke or what you call Freedom Park. Dumating sila, maayos, umalis sila maayos. Walang gulo, walang siraan ng gamit, walang napeperwisyo, nakadadaloy. Yung mga iba namang nag-aarimunan dito sa lungsod ng Manila. And thank you for that, General. Keep it up. Naging successful at tahimik yung naganap yung rally. Marami pa uya. Basta as long as dyan po kayo sa Freedom Park, welcome po kayo sa Maynila. Tapos, kung hindi kalabisan, hindi naman masamang kayo mag-coordinate. Ay balay ninyo, mapasopas ulit namin kayo. Bibigay pa kami ng siya. Saan kayo nakakita dito sa Maynila? Rallyista. Basta nakipag-ugnayan sa pamahalaan. May doktor, may banyo, may first aider, may police, may traffic, Chicha. may tagalinis pa. Chicha pa. DPS. So, alagang parlor kayo dito sa Maynila. Pero, ulit-ulitin ko, karapatan niyong mamahayag ng inyong damdamin. Tama po yan. Pero karapatan din ng mga tagalungsod ng Maynila ang isang maayos at panatag na pamumuhay. Yan po, obligasyon namin. At yan ay nakasaad sa batas under the Section 16 of the Local Government Code or what you call the General Welfare Clause. Ang mahalaga sa amin, sa pangkalahatan, matiwasay ang lahat. So, but anyway, lagi naman na kayong welcome sa Maynila. But congratulations sa ating Manila Police District at iba't iba pang ahensya ng pamahalaang lokal. Lalong-lalo na yung ating tagapaglinis. Pagkatapos ng rally, may naglilinis. So, muli po, ito na po yung apat uli. Solve po yung dalawang isang linggo lang ako. Hindi ba ako mapahinga sa inyo? Yung dalawang insidente, I hope that your city government gave justice to the victim at to the complainant sa truck. Bahala na po kayo. Nasa tangan po ito ngayon ng Manila Police District. Itong mga suspect natin. Doon naman sa isa, sana mauwi sa maayos na pag-uusap yung nangyaring aksidente. Kung meron man akong dapat ipagpasalamat sa Diyos, wala pong namatay. Dahil yung nakita natin, General,
Hindi natin nakalain na mabubuhay siya. Opo, sir. Oo. Ilalim po. Ilalim. So, wala pong may gusto niyan. At nandyan na nga yan, moving forward, we resolve all those issues. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa mga netizen na patuloy na naniniwala at muli nang nagtitiwala at nagtiwala at magtitiwala sa pamahalang lungsod ng Maynila. Dito sa Maynila may gobyerno. We will not allow or tolerate any abuse to any John Does and Mary. Whether dumadako dito o dito nakatira. Hanggat mari, sa maliit naming kaparaanan, through the leadership of General Santiago or the MPD and your city government, yung peace and order situation po ay patuloy naming isasakatuparan upang magkaroon ng kapanatagan ang mga mamamayan ng lungsod at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. So muli, mag-iingat po kayo. Ito ang inyong lingkod, si Yorme po, at nagsasabi, mga lolo't lola ko, I love you, masaya. Kayo ang ligaya ko sa buhay. Pag nakikita ko kayong nakangiti, tanggal na po lahat ang pagod. Mag-iingat kayo, mga batang Maynila na tumitira ng Yorme. Sana maging malusog kayo. At huwag kayong mag-alala sa mga nanay at tatay ninyo. Pa? Hanggang dito, may music. Sa mga nanay at tatay, pumanatag kayo. Hanggat may mapipiga ako sa bimpo, ay gagawin ko po. At sasalukin ko lahat ng mapipiga. Ipambibili ko naman ng gatas para sa nutrisyon, patibay na kalusugan, kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.